Alam nyo ba mga kaibigan ang dahilan kung bakit pinipilit ng mga kongresista na mag-convene na ang Senado para pag-usapan ang impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte? Wala na kasi silang choice. Wala na kasi silang option dahil they already exerted all resources para mapatalsik at para mawala sa landas nila ang ating Vice Presidente. Pero hindi po sila nagtagumpay. Kulang po ang ebidensya at hindi po sapat ang mga ebidensyang nakuha nila during the legislative hearing or inquiry. Ayan, so alam nyo naman na tinalakay na rin nila ang extrajudicial killing, war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung paano na i-link si Vice President Sara Duterte. Wala po silang nagawa, hindi nila napatunayan. Pinag-usapan na rin nila ang illegal na operasyon ng Pogo at inilink din ito sa pamilyang Duterte, wala rin po silang nagawa. Ginalit nila si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng panggigipit dito. Kasama na yung panggigipit sa mga tauhan ni Vice President Sara Duterte. Yung pagkakakulong nga kay Attorney Zulaika Lopez. Talagang ginawa nila ang lahat para lumabas yung galit ni Vice President Sara Duterte. Kaya nakapagsalita yung Vice Presidente na huwag kang mag-alala ma'am, kapag ako ay pinatay, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si House Speaker Martin Romualdez. So, gumagawa sila ng paraan para magalit itong si Vice President Sara Duterte at sa sobrang galit niya ay makagawa siya ng isang bagay na magagamit nila para tuluyang mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Pero hindi po sila nagtagumpay. Marami na po ang nagsabi na talaga namang walang kasalanan. Kasi nga ako, bilang isang law student, hindi po ako abogado, wala po akong nakikitang pagkakamali o kasalanan doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ito po ay tinatawag nating conditional in nature. Ibig sabihin, kapag wala pong nangyari sa kanya, ay wala pong pagpatay na magaganap. So, para itong last will and testament lamang na ipaliwanag na rin ni Vice President Sara Duterte na kailangan muna siyang mamatay bago umaksyon yung tao na kanyang nakausap. So, nasaan yung krimen doon? Pinag-usapan na rin nila yung Confidential and Intelligence Fund sa loob po ng higit 8 buwan. Pero hindi po sila nagtagumpay. Tinakot na nila, sinasabi nila betrayal of public trust ang laman ng impeachment complaint. Eh bakit pinagwalang bahala ninyo, isang tabi ninyo yung impeachment complaint noong December 2? Diba? Nung nakaraan taon, ano po ang sabi ni Congressman Ace Barbers at ilan sa mga kongresista, hindi namin prioridad ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Bakit hindi ninyo prioridad? Kasi hindi nyo inisip, hindi ninyo sukat akalain na mabubulilyaso ang malaking pagnanakaw na ginagawa ninyo sa kaban ng bayan. Akala ninyo kapag napirmahan na ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos ang 2025 national budget ay lusot na kayo. Pero nagkakamali kayo. No? Ginawa nyo, pinapirmahan ninyo sa Pangulo December 30 yung GAA. So nung pinirmahan yung GAA, akala ninyo tuwang-tuwa kayo na hindi mapapansin na meron kayong kalukuhang ginawa. Kaya hindi ninyo priority yung impeachment complaint. Kasi nga akala ninyo lusot na kayo. Pero nung nakaraang buwan ay natuklasan ni Congressman Isidro Ungab at syempre pinag-aralan nila ito. No? Diniscuss niya kay dating Pangulong Duterte, kay Attorney Vic Rodriguez, kay Attorney Martin Delgra. Eh sobrang tatalino ng mga taong yun. Hindi lang yan malamang ang kinausap nila. Kasama siguro dyan si dating Executive Secretary at yung iba pang mga abogadong kaibigan ni dating Pangulong Duterte. Hindi natin alam. Andyan po si Medildea na napakatalino, napakahusay din nun. Hindi lamang pa yan, si Attorney Marcoleta, sobra pong dami. Si Attorney Lambino, sobrang dami po. Hindi lang natin alam, pero yung mga PDP laban, sobrang tatalino po ng mga yan. No, nakikita ko po yung kanilang katalinuhan. Nakabase po sila sa ating saligang batas. At kahit nga po si Pangulong Duterte,
nakapalo po siya sa batas, ibig sabihin, hindi siya gumagawa, hindi siya nag-uutos ng mga bagay na alam niyang ikapasasama niya. Diba? Matalino yun eh. Naging fiscal yun. Naging prosecutor yun for long years. Naging mayor. Hanggang naging presidente. Ibig sabihin, pinagdaanan niya yung pinaka mahirap na parte ng pagiging isang lawmaker at abogado. So, hindi yan kikilos, hindi yan magsasalita ng mga bagay na alam niyang ikapapahamak niya. Common sense lang yan sa mga naniniwala pa rin kay Bongbong Marcos at sa kanyang mga kaalyado, ang tatanga nyo. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Okay? So, ginipit ninyo si Vice President Sara Duterte. Hindi ninyo priority ang impeachment complaint. Hindi nyo pala priority. Bakit noong February 5, nagmadali kayong magsampa ng ika-4 na impeachment complaint? Simply because wala kayong lusot doon sa maanomalyang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa 2025 budget. No, alam naman natin at ipinakita ni na Congressman Isidro Ungab na bakante talaga yung ilan sa mga items sa bicameral committee report. May pirma po yung committee. Tapos ang daming blanco. Na-ratified po yun. Ibig sabihin na pag-agrihan ng Kongreso at ng Senado yung mga blanco na yun. Pero bakit nung umakyat na sa opisina ni Presidente BBM, wala na yung mga blanco? Meron ng lahat, may value na lahat ng mga blanco. So pinag-aralan po ito, no? Kaya nga nag-file po sila sa Supreme Court, sila Attorney Vic Rodriguez, na ideklarang unconstitutional yung prosesong pinagdaanan ng GAA o General Appropriations Act. Yun po ang kinu-question ni na dating Pangulong Duterte, Attorney Vic Rodriguez at Isidro Ungab. Kasama po si Martin Delgra. So nag-file sila sa Supreme Court para ideklarang unconstitutional. So dahil nga kapag napatunayan itong unconstitutional, hindi ninyo mapapakinabangan ang mga insertion doon sa budget na yan. Supreme Court pa lamang yan. So lahat yan ay mababaliwala. Kaya nga, minadali ninyo na bayaran ang higit 215, 215 na kongresista plus additional na 20 kongresista para pumirma sa impeachment complaint. Kaya nga yung sinasabi ng iba, akala nila attendance lang daw, snacks lang. Sabi naman nung iba, akala nila para suportahan si Vice President Sara Duterte. Diba? Obviously, binayaran ninyo itong mga kongresistang ito kasi nga hindi ninyo kayang daanin sa legal at maayos na pamamaraan ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Ginawa nyo ng lahat, pinakita nyo na, in-expose na ninyo ang kanyang mga ginagawa dyan sa Kongreso, sa Quadcom, pero hindi ninyo nasira na nanatiling malakas ang mga Duterte. Pati si Vice President Sara Duterte ay mananatiling malakas. Ngayon nga, kapag hindi nawala sa landas ninyo si Vice President Sara Duterte, obviously, 100% naniniwala ako, malakas po ang PDP laban. Lahat po ng mga kandidato ng PDP laban ay talaga namang qualified na mga lawmakers. Ano ba naman ang iisipin mo kay Manny Pacquiao, kay Soto, Villar? Diyos ko po, yan ang kampo ng BBM. Anong alam nila sa batas? Tandaan natin mga kababayan, ang Kongreso po at ang Senado ay legislative agency. Ibig sabihin, sila yung nagbabalangkas ng batas. Tapos, walang alam sa batas yung iluluklok ninyo dyan. Diba? Anong batas ang mabubuo nila? Wala. So, ang pinakang solution talaga nila dyan na naiisip is impeachment complaint. Kaya hindi ako magtataka na sa bandang huli, maaaring ideklara, maaaring i-request ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Senado na mag-convene kaagad ng special session para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mark my word, magdideklara yan ng special session. Kasi nga,
wala na